Pisces, Sun, Moon, Rising, or Venus signs. Pati cross-watchers, you're all welcome to watch. Ano yung mga ganap, mga dapat mo malaman? Ito yung reading mo para sa mga natitirang araw ng buwan na ito hanggang katapusan. Pero kahit lumipas yung mga petsa or panahon na sinabi ko, timeless reading din naman kasi ito Pisces, kaya kahit kailan makarating sa'yo. As long as nakarating sa'yo itong reading na to, baka para sa'yo yung mga messages na nandito. Maraming salamat Pisces, kung bago ka rito, napadpad ka rito, don't forget to subscribe, like, follow. At kung datihan ka na, syempre palagi akong grateful, malaking tulong po yung inyong mga pag-share ng mga reading, pag-avail ng subscription membership, palaging pagsubaybay, pag-avail ng private reading. Sa mga interesado sa private reading ko, pakitignan na lang lahat ng nakasulat sa description. Nandyan lahat po ng impormasyon, pati yung link papunta sa aking official page. Kayo po yung magsadya doon, mag-PM kung balak nyo pong mag-inquire. Okay? At para sa mga ibang interesado na suportahan yung ibang channel ko, puntahan nyo lang po itong aking YT channel. Scroll nyo sa pinakababa, hanapin nyo doon yung mga featured channels. Nandun po yung mga ibang channel ko. Para po doon sa mga ibang gustong sumubaybay. Hindi naman po sa pilitan, yung mga may gusto lang pong sumunod doon. Okay? Malaking tulong din po kasi yun. And thank you in advance po sa inyo. Pisces, mukhang may achievement ka rito ah. May mga connection or bagong connection. Tapos meron ditong mga surrendering. Or may mga bagay na may kinalaman sa timing. Ano pa? Oh, mahilig ka sa number, Pisces numerology. Search mo na lang to. Wala ko alam sa numerology. Meron ditong number 16, 29 at saka 19. O may mga bagay dito, Pisces, na hindi mo kontrolado, especially sa may kinalaman sa time. May mga divine timing at work dito eh. O, siguro, i-surrender mo yung mga yan kasi hindi mo, hindi mo mape-predict or wala kang control pagdating dyan sa na yan. Sa kung kailan mangyayari yan. Kasi merong something dito na dapat mong i-surrender, yung urgency, yung expectation mo about results or about time. Kasi siguro yung iba sa inyo baka nape-pressure kayo or you're thinking about the deadlines. Basta meron ditong mga bagay na hindi natin kontrolado kung kailan darating yung time na yon or kailan matatapos, kailan magsisimula, no? So you just need to surrender this sa langit kung ano man itong mga bagay na ito. Okay? So nakikita ko yung iba rito pwedeng magiging maluwag na rin. Finally, magkakaroon na kayo ng oras. Kung dati wala kayong oras, masyado kayong busy. So, nakikita ko is luluwag yung schedule ninyo. Or yung iba dito, kung may mga deadlines kayo, pwedeng ma-reach ninyo yung matapos ninyo yan bago pumalo yung deadline. Okay? So, nakikita ko iba dito, parang punong-puno yung ng mga sticky notes, no? So, pwedeng ang dami ninyong mga schedules, commitments. Meron ka achievement, definitely. So, nakikita ko nga, pwedeng sabi ko nga, yung iba doon pasok sa deadline eh. May isasabit mo yan, magagawa mo yan sa takdang oras bago mag-bell, no? Bago mag-alarm. Bago pumutok yung deadline. So, excuse me lang ah. Excuse me sa alarm. Ano ba yan? Oh, ano oras na? Tandaan mo to, tumingin ka sa oras, sa petsa. Meron something nag-alarm eh. Meron talagang something about clock or timing dito, Pisces, no? Lalo na sign yan, tumunog yung mga alarm ko out of nowhere. Nagulat na lang ako, ba't bigla na lang may alarm? Wala lang, weird yun. So, tandaan mo ha. Something about alarm, timing. Basta meron ka dito makukumpleto, finish line, no? Mararating na yung dulo ng kung ano man tong chapter na to, o phase, or basta meron ka matatapos makukumpleto rito, achievement. So, ayan, nakikita ko magsasucceed ka eh. Marireach mo na yung dulo ng finish line eh. Okay? So, ibig sabihin is, graduation, leveling up, no? Sa wakas, nakumpleto mo na, natapos na, man itong marathon na to,
pinagdadaanan mo or task, no? Congratulations, yun lang yung masasabi ko sa'yo. Pwedeng may bagong partnership dito, romantic man ito or hindi, ayan, no? Pwedeng may kontrata, mga kasunduan, commitment eh. So, may mga usap-usapan dito, commitment, kontratahan. Oh, sabi dito, pwedeng pagpasok sa relationship din naman. Basta may bagong connection, whether business or sa romantic ito. May mga bago kang makakasama, makakapartner, makikilala, makakakolab, makakatrabaho, makakatransaksyon, o ano man yung mga yan. Okay? Something na paglalaanan mo uli ng effort mo, ng time mo, kasi ano yan eh, commitment yan eh. Sabi ko nga eh, kahit ano yan, kahit sa trabaho man yan, or sa sarili mo, or sa relationship. Time na naman, dear, oh. Napaka ano talaga ng timing dito, Pisces. Sorry naman. Pero basta may something about time. Time spent worrying is time spent. Nako, huwag kang mag-aksaya ng oras sa pag-aalala. Binoburn mo yung energies mo sa hindi dapat. Huwag kang mag-aksaya ng time sa negative o sobrang pag-iisip. Sayang yung oras. Meron ditong time is gold. At huwag mo aksayin sa mga bad vibes or nega. Invitation, may invitation daw. The words you speak are an invitation to life, a request to bring energy into form. Choose your words carefully. Yung mga bibitiwan mong salita sa mga susunod, maging maingat ka, kasi kung ano yung bibitiwan mong salita, baka yun yung mga bagay na ma-invite mo sa buhay mo. Kung hindi maganda yung mga energy na yun. Kaya nga ito, i-release mo na rin yung mga negative thoughts, pag-worry, lahat ng negative feelings at iniisip, tsaka mga ini-imagine mo na pwedeng mangyari. Basta kung ano may lalabas sa isip mo, sa puso mo, sa bunganga mo, napaka-sensitive niyan, na baka yan yung ma-attract mo, kaya make sure na puro positive lang lahat yung binubuo mo sa puso mo, sa isip mo, at lumalabas sa bibig mo. Itong mga susunod na araw. Okay? And then, baka maka-invite ka ng bad juju, bad vibes eh. So, make sure na puro positive lang lahat ang mamumuo sa'yo. Pamper, self-care is a necessity, not a luxury. Hindi daw pagiging vain ang self-care. Ito ay kailangan mo para sa iyong well-being. So, this time, paglaanan mo rin yung sarili mo. Okay? Pagbigyan mo naman yung sarili mo, kung kinakailangan mong magpahinga or kung ano man yung mga pangangailangan mo, physically, emotionally, etc., etc. I-pamper mo yung sarili mo. I-take care mo naman yung mga needs mo, mga pangangailangan mo this time. Punta na tayo sa love life, Pisces. Itong love life na to, pwedeng energy mo, energy ni person mo, ha? Hindi ko kontrolado yan. Sa iba, pwedeng tapos na. Sa iba, nangyayari pa lang. Sa iba, mangyayari pa lang. Ako'y tagabasa lamang dito, dear. Hindi po ako psychic. Okay? Two-faced, adrift, and starting over. Meron, ito pwedeng ikaw to yung person. Hindi pa daw kasi siya ready mag-settle down, Pisces. Kaya parang nakalutang yung ninyo, yung status ninyo ngayon. Floating eh. Meron ditong something na floating eh. Hindi pa ito yung time para mag-commit siya or ikaw. Basta, ayaw pa niya ng ayaw pa niya magpakasal, ayaw pa niya engagement, magpatali. Ayaw pa niyang, baka walang label yung iba sa inyo dito. O pwedeng may label na, pero yun na nga, hindi pa nga kasi siya ready mag-settle down. So siguro patience or time pa yung kailangan. Basta hindi makapag-commit tong person na to sa ngayon. Hindi ko sinasabing talagang wala na siyang plano. Pero sa ngayon, yun yung sinasabi nito. Whether ikaw to o siya. Oo. Para sa iba sa inyo dito, ito naman. Yung iba dito, pinaglalaruan lang talaga kayo. Kaya siguro ayaw din mag-commit. Pinaglalaruan lang kayo.
Hindi sincere talaga yung iba dito. Pero yung iba dito, hindi naman dahil sa niloloko kayo ha. Pero ito specific kasi dito na may manloloko. Kaya kung nagkataon, Pisces, na yung napunta sa'yo, alam mo naman eh, kung niloloko ka lang eh, puro salita lang eh. Tas walang gawa. Or niloloko ka niya talaga, malay mo manloloko, pwedeng alam mo, pwedeng hindi. Kaya pala siguro, pinakapalatandaan nun, pag niyaya mo tong magpakasal or mag-commit, hindi siya ayaw niya. Okay, yun yung pinaka-benta factor nito. Mamalaman mo kung talagang ito ay totoo sa'yo or hindi. Tapos, meron kang starting over dito. Pwedeng yung iba dito is panibagong chapter sa inyo. Yung iba dito may magtatapos na relationship. Yung iba dito, magiging magkalayo kayo kasi lilipat. Yung iba kailangan mag-abroad. So, parang basta merong something na mapuputol yung connection or talaga magbe-break up. Tapos yung iba dito, pwedeng may nag-end pero merong bagong chapter na papasok sa inyo or bagong person. Pwedeng iba naman yung ex, gusto ng bagong chapter uli sa inyo, magsimula uli kayo. Baka may pagbabalik para sa iba. So, balik na tayo sa general energies mo, Pisces. General energies. Ito love, ito general na uli. Ha? Baka lang nakalimutan mo. So, ayan, yung mga signs na meron dito, pwedeng may Earth, Taurus, Virgo, Capricorn, pwedeng may kapareho kang Water, Cancer, Scorpio, Pisces. Malakas na energy ng Virgo. Tsaka air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Okay. Meron talagang paglipat dito, pag-abroad. Oo. Yung iba dito, transitioning, meron kayong pagdadaanan. Pero huwag kang mag-alala, Pisces. Kung galing ka sa hindi magandang pinagdadaanan sa ngayon or nung past, nakikita ko makaka-move on ka na, makakalipat ka na rin finally sa mas better place or better relationship or better situation. So, nakikita ko is improvement sa kalagayan mo or sa relationship mo or sa sarili mo. Oo. Meron ka ng mga bagay na iiwanan na rito, tatalikuran mo na, makakapag-move forward ka na, makakapagsimula ka na uli sa ibang lugar. Yun yung nakikita ko rito. Whether pinag-uusapan dito, relationship, buhay mo, karir mo, etc. Ayan, kasi general to eh. Basta, may makikita ako ditong improvement sa kalagayan. May pag-usad, no? Yan ang nakikita ko. O halimbawa, galing ka sa hindi magandang financial situation or hindi magandang relationship or hindi magandang trabaho, basta yun, makakalipat ka sa something better. Pero yun nga, nandun yung proseso eh. Nandun yung parang transitioning eh, na pagdadaanan mo muna yung process. Okay? Pero eventually, magiging okay din ang lahat. Magiging better din yung lahat. This is yun na nakikita ko na parang happy, mas stable na So, I definitely see here improvement when it comes sa sarili mo, sa career mo, sa buhay mo, or sa relationship mo na mas matured na, mas stable ka na compared to before. So, kung ikaw yan o yung person na nakakadil mo, so definitely nag-mature na to. Someone na nagmamature, whether ikaw o yung person na nakakadil mo, romantic man to or not. Okay? So, sabi ko nga kung dati, hindi maganda yung relationship mo, immature yung person. So, nakikita ko dito sa person who will value you, who is more stable relationship, a more stable job, or a more stable you kung ikaw yan. Kung nag-i-improve ka na, nagmamature ka na. O ikaw, basta yung person na nakakadil mo. Nakikita ko na rin, matatapos na rin yung period dito ng pagiging alone mo, Pisces. Kaya kung nakikibaka ka mag-isa ng matagal na panahon or matagal ka ng single, walang katuwang, walang makatulong, darating na yung time na matatapos na yung period mo ng pagiging mag-isa. Yun lang yung nakikita ko. At mahahanap mo na yung answer or yung clarity, kaliwanagan na hinahanap mo dito. Okay? Nakikita ko rin na pwede kang magkaroon ng option or opportunity dito. Pwede kang makapamili dito, Pisces. Ayan, no? May dalawang
option ka or opportunity dyan to earn money. So, pwedeng dalawang trabaho yan, o interview, o a-applyan mo, or dalawang pagkakataon na kumita ka ng pera. O, nakikita ko rin na pwedeng may travel dito. O, yung iba sa inyo, baka seaman kayo or something related sa abroad, pagta-travel, something sa water, sa vehicle, or sa ship. Juggling act to, pwedeng may dalawang responsibility ka, Pisces. Pwede kang, mayroon kang kailangan pagsabayin or kailangan mong i-handle ng sabay. Kailangan ng balancing act dito. Kailangan adaptable ka, flexible. Yun lang yung mga nakikita ko, Pisces. So, sana makatulong sa'yo itong reading, Pisces. Take care. I love you. God bless. Babush.